Apa. Kiara, mga kablubing nanay, have life and be healthy! Ulit. Kiara, mga kablubing nanay, have life and be healthy! Welcome sa The Blueberry Patch dito sa Palmerston, New Zealand. Tara, pasok pa tayo! Ito po yung The Blueberry Patch. Malapit na malapit lang po ito sa amin. 10 minutes drive at grabe, ang ganda ng farm na ito. Ang ganda ng may-ari ng bahay na ito kasi ito po yung bahay nila. Napakaganda ng bahay nila kasi yung harapan ay bahay at saka may mga tanim na mga gulay na kung ano-ano. Natutuwa ako dahil may garden pala dito at dapat talaga minamaximize ang lupa dito dahil napakatataba ng lupa. At doon sa likuran at gilid ng bahay niya ay doon yung farm ng blueberry at saka blueberry, apple, red berries at saka pears. Ayan po yung bahay niya. Ayoko masyadong kuhanan kasi baka ma-off tayo. At ito yung kabuuan ng farm ng The Blueberry Patch. Ang bayad po dito sa blueberry picking ay $20, 20 New Zealand dollars for 1 kilo at ikaw ang magpipick. Medyo malamig at napaka-unfair ko kay Tamiris kasi hindi siya nilalamig kanina. Hindi ko siya nadalahan ng jacket. Pero naalala ko may jacket pala sa pear. Ay, apple! Apple tree? Apple tree! Yan po yung apple tree. Ala! First time ko makakita ng apple tree pero hindi pa siya hinog. Puro green pa siya. Ito po apple tree. Ayun na nga po. At magpipick na po kami ng blueberry. Mga blueberries. $20 or around 700 pesos dyan sa pera natin dyan sa Pilipinas. Around 700 pesos. Pero ikaw ang mag-pick. Nandito na tayo sa kanilang greenhouse. Medyo nahuli lang ako ng konti kasi tinawag ko si tatay para kuhanan ng jacket. Si Tamiris sa sasakyan. Kasi medyo maginaw. Tara tayo sa greenhouse nila. So ito po yung kabuuan ng kanilang blueberry farm. Meron din dun sa kabila kung gusto. Meron din dito. Actually maluwag. Ito yung greenhouse nila. So magpipick na kami. Apo. I only got the small one. Ayaw mo? Akala ko cold ka. Cold ka, di ba? Ayan. Ayan. Ito po ang puno ng blueberry. Tara, pitas tayo. Kiara, mga kabluming nanay, have life and be healthy. Andito po tayo sa isang blueberry farm kung saan pwede tayong Kiara, mga kabluming nanay, have life and be healthy. Andito po tayo sa isang blueberry farm kung saan pwede tayong mag-blueberry picking for $20 o halagang 700 pesos dyan sa atin sa Pilipinas. Hindi ako makapag-content dahil may batang nagpapakarga. Ay. Ito po yung halimbawa ng blueberry na hinog na. Tara, pitasin natin. Tapos try natin kainin. Ito po yung sample at kakainin ko. Tara. Sarap. Ayun sila, kuya. Hindi ako maka-video dahil may anak akong nagpapakarga. Wala sa mood ang bata-batuta. It's good? Ito, daming bunga.
Tay. Life and forgot. Nakakainis ka. Minsan ka na nga lang makuha ng video dahil ayaw mo. Tapos di mo pa inaayos. Tay, sabi mo. Tay, sabi mo, have life and be healthy. Have life. It's so scary. Ayan po. Don na don. Alam niyo yung para siyang may-ari ng blueberry farm kasi nagpipita habang nagkakape. Ayan po, hitik na hitik yung bunga. Isang puno lang, sobrang hitik. Dadan. Marami no. Ayan na kasi, hindi na pagkali na siya. Daming puno. What are these? Grapes? They look Unripe one. Young grapes. Unripe. 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 Is it yummy? No, you cannot eat it. It's unripe nga eh. Unripe. Hindi pa hilaw. Hindi pa hinog. It's supposed to be ripe. Yes. So it's not ripe. No. So it's Ito po ang native na peras po dito sa New Zealand. Hindi siya ganon sa peras dyan na parang yellow-green ang kulay. Dito talaga para siyang bayabas ang itsura. At natikman ko na rin siya, para rin siyang bayabas ang lasa. Yan po ay hilaw pa, maliliit pa. Pero yan po ang kabuuan ng peras na puno dito sa bansang New Zealand. spider baby. Stop, spider. Hi, spider. Ayan, okay na siya. Kasi kanina pa siya nagtatantrums. Hindi ako makapag-vlog ng maayos dahil nagtatantrums siya. At ngayon ay okay na sila ng kanyang pudra. Thank God. Thank you for this. Thank you for this opportunity na ma-experience ko ang mag-blueberry picking, mag-redberry picking, at makakita ng real life apple trees. Hi. It's gonna. A few moments later. Ay, alam niyo po mga ka-blooming nanay, napalitan ng pagkadismaya yung kaligayahan ko kanina na nakakita ako ng real life blueberry trees, tsaka real life redberry trees and apple. Kasi nung umalis kami, naalala ko yung coffee tumbler ng asawa ko. Stainless siya na coffee tumbler ng asawa ko. So binalikan namin. Pagbalik ko, sabi nung may-ari ng farm, sabi niya, someone took it. I thought it was there, sabi niya. So nawawala. Tapos naiya ako sa asawa ko kasi favorite niya yun na coffee tumbler. It's a stainless coffee tumbler na kahit matagal na, ang tagal. Ay kuya, tanggalan mo muna siya ng nakapark kasi kami dito sa Pack and Save, parang pure gold, at may bibili lang asawa ko sa loob. Di na kami sumama kasi I was so disappointed nga. So yun nga, may kumuha ng coffee tumbler namin, ng coffee tumbler ng asawa ko na pinahawak niya sa akin. So mga $50 yun, around 1,700 pesos yun sa peso. Malit lang naman siya, pero naiya pa rin ako sa asawa ko kasi nung nakaraan, nung nagpunta kami sa Paikakariki Beach, ay naiwan ko rin yung sunglasses niya. So ayun nga, nung nagpunta kami sa Paikakariki Beach, naiwanan ko rin yung sunglasses niya, which is mga $100 ata yun. So naku, so yun, anyway, hindi na natin maibabalik yung mga nawala, kundi
maging positibo na lang tayo na kaya kong palitan yung mga yon nang masigit pa kapag nagka-work na ako. Yun na lang, doon na lang ako mag-focus ulit sa positivity. So yun na lang lagi nating iisipin, pag may nawala, may naiwala tayo, may nawala, may mas magandang papalit. Yun na lang ang isipin natin para hindi masira yung araw natin. Kasi wala na parang sabi ko, parang nasira na yung araw ko kasi naka 2 points na ako sa asawa ko. Alam nyo naman, ayaw ko ng yung ayan kasi naninisi na naman na makakalimutin na talaga ako kasi ang dami kong iniisip. Nagtatantrum si Tamiris, tapos gusto kong mag-vlog. Yung pagbablog ko pa yung naging dahilan para makalimutan ko yung glasses at saka yung tumbler. Baka mainis na yung asawa ko sa akin. Kasi naka 2 points na ako. Hindi, 3 points kasi nasira, malapit nasira. Okay. Kasi nung pumunta naman kami sa Waitariri Beach. Ang hirap i-pronounce ang mga places dito. Ay napabayaan ko si Tamiris, pinaglaruan yung wheels, nag-lock siya, so nagulat yung asawa ko, halos magpanic siya kasi baka hindi kami makauwi. So going back, ganun talaga ang buhay pag may mga bata, matataranta ka, hindi ka makapag-focus dahil ang dami kong iniisip. Gusto ko rin mag-vlog kasi in one way or another, hoping din ako na kahit papaano kumita ako dito sa pagbablog. So talagang tuloy-tuloy ko kahit hindi ako kumikita dito, wala pa akong kita dito, tinutuloy-tuloy ko kasi hindi naman po ito para magpasikat or anything. Ayoko maging ipokrita, pero ito yung way ko sana na makatulong ako sa asawa ko sa pagbablog at sana makumita rin kahit papaano ng kahit basic needs lang or kahit pambayad lang sa bahay namin sa Cavite para hindi dapat may pangalan. para sana hindi namin maisipan ibenta kasi kung wala kaming pambayad syempre may isipan namin ibenta. So yun yung inaagapan ko talaga na sana kahit yung pambayad lang namin sa Cavite which is 8,000 a month na sana mai-provide ko sa pag-vlog. Sana I'm praying and I'm hoping sa tulong po ninyo ay maitutuloy-tuloy ko ang pagbabayad ng bahay namin sa Cavite. So going back na tayo sa positivity. Okay? Ito na, bago ako mag-last sa araw ng sa vlog kong ito, nagugulahan ako kasi ang dami kong sabi, iwanan na natin ng negativity at magbalik na tayo sa positivity. Ayun, nabuhay yung pangarap ko ulit na magkaroon ng farm kasi nakita ko yung buhay ng may-ari ng farm. Ang saya-saya, bukas lang siya ng umaga hanggang 12 noon tapos sarado na siya. Daily yun, magbubukas siya ng 7 a.m. to 12 noon daily. Tapos yung half ng niya, pwede niya nang gawin yung gusto niyang gawin sa buhay niya, mag-alaga sa farm niya, sa gawaing bahay, house chores. So napakaganda. So sabi ko, naisip ko parang napakagandang magkaroon ng farm na i-maintain or aalagaan. Kasi hawak mo yung oras mo. Hindi yung nangangamuhan ka na, alam mo yon. Ganyan din sa Pilipinas ang pangangamuhan dito. Magic. Syempre may mga bosses, pero pag may sarili kang farm, ay parang hawak mo talaga yung oras mo. At the same time, kumikita sila doon sa produkto ng farm nila. Imagine, may bayad din yung pagpipik. At saka may bayad din yung blueberries nila. Ala, ganyan talaga ang blooming nanay nyo. Akala nyo lang madali, akala nyo lang malaging masaya, pero ito lagi kaming nagre-wrestling dito. Ay, nako po. Ay, let us maintain our freshness mga ka-blooming nanay kahit ganito tayo kagulo. Mwah. Bye. Please subscribe to our YouTube channel. Mwah!